ang nag-design nun, nag-utos, mga kababayan, ay pag-usapan na rin natin yung pag-iyak nitong si Marcoleta. Ang daming daldal. Samantalang yung kanyang mga kasama ay hindi naman nagsasalita basta-basta. Mga ka-GPnatics, pakinggan nyo itong argumento o yung rason ni Marcoleta na wala na sa lugar. Nakikita na lang natin dito ay yung kanyang inggit sa kanyang sarili nang siya po ay matanggal bilang Blue Ribbon Chairman. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Oo. Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto, hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. So, sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, Alam nga naman hindi mo papaniwalaan yung pinakita ni Bryce. Alam nga naman hindi mo paniwalaan si Bryce. Hindi natin pag-uusapan yung usapin, mga kababayan, ng ano ha, nung usapin po ng tinatawag natin na, anong tawag doon? Yung pagpasok sa casino. Dahil yon, talagang masasabi natin yung pagpasok sa casino na yan ay nagsisinungaling si Bryce Hernandez. Pero pagdating sa usapin ng kanyang ebidensya against Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, palagay ko naman, Marcoleta, consider yan na tinatawag natin na electronic evidence. And that electronic evidence can corroborate, mga kababayan, doon po sa material evidence nitong si Ping Lacson. Na kanila na pong binerify na meron talagang ibinaba na 355 million sa Bulacan. So paano nyo ngayon yan ididepensa? Paano nyo sasabihin na bakit ang House ay pinapaniwalaan etong si Bryce Hernandez? At pinapaniwalaan daw ni SP etong kanyang pamangkin. Teka, mga kababayan. Di ba ang inaakusahan dito yung mag-asawang Diskaya? Bakit ngayon ang binabanatan ng mga DDS ay si Vico? Di ba? Nagtataka talaga tayo. So, ibig sabihin, mga kababayan, pinoprotektahan nila ang mga Diskaya. Bakit kaya nila pinoprotektahan ang mga Diskaya? Kasi may commitment. Kasi mayroon silang mga transaksyon. Oh. Grabe, ito si Marcoleta. sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga Diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? O, anong connect nun? Ang usapin natin, hindi nila pinapaniwalaan yung sworn statement. Kasi yung sworn statement ay redacted. Redacted and edited by the senators. Oh. Anong connect nung present nila si Vico? Yung tao nga, si Vico, saglit lang nagsalita doon sa House of Representatives eh. Kung tutuusin, wala naman tawag dito mga kababayan, no, parang same lang din naman yung sinasabi ni Vico na nagsisinungaling yung mga pamilya Diskaya na yan. Kasi, based on the records, di ba, yung mga Diskaya sabi nila, 2 to 3% lang ang kinikita nila. Most likely, lugi pa daw sila. And how could you, di ba, imagine mga kababayan, and how would you believe na ikaw, Marcoleta, isang abogado, pinaniwalaan nyo yung Diskaya? Kasi kung ikaw, meron kang negosyo, nalulugi ka, 2 to 3% lang ang kinikita mo, mga kababayan, ang iisipin mo ay either mag-back out ka na or humanap ka ng panibago mong negosyo. 'Di ba? Ang problema, hindi ito sumusunod sa logic. Bakit? Sabi mo, lugi. Sabi mo, 2 to 3% lang ang kinikita. Pero nagtatayo ka pa, nagdagdag ka pa ng maraming kumpanya.
para makipag-bid. 'Di ba? Mga kababayan, hindi natin kayang i-apply eh. Ibig sabihin, nagdagdag ka, nag-expand ka, ibig sabihin kumikita ka. 'Di ba? Kayo ba mga kababayan, magdadagdag pa ba kayo ng negosyo nyo kung hindi kayo kumikita? Magpapalugi ba kayo sa current na negosyo nyo kung hindi kayo kumikita? 'Di ba? The usual thinking is to stop that business and go and look for other business na pakikinabangan ng pamilya mo. 'Di ba? Oh. Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto, hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, hindi ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yun? Dahil Hindi. Ay, Marcoleta, wag mong gamitin yung pagiging pamangkin. At Senate President itong si Tito Soto. The reason why they diminish, 'di ba? Minamaliit nila yung sworn statement na mag-asawa, it is because ito ay redacted. Ikaw na nga yung umamin eh. 'Di ba? Yung abogado na nga nila umamin din na sinabi ninyo ganito lang dapat ang lumabas doon sa kanilang affidavit. Pwede bang tanggalan ko ng piluka to si Marcoleta? 'Di ba? Nag-aabogado, mga kababayan sa mag-asawang Diskaya. Na-establish na nga nila Tito Soto eh. Na-redacted, edited. Pag sinabi mo, mga kababayan, anong patunay mo? Sinabi na nga ng abogado eh. Inamin ng abogado na kailangan ang gawin mo lang ay 2022 onwards. July 22, 2022 onwards. 'Di ba? The fact na ito ay sinabihan mo na ito lang ang magiging content, mga kababayan, that was already edited. Hindi naman siguro mahirap ipaliwanag sa 'yon, abogado ka. Inggit lang 'yan, Marcoleta. Oh. Laban siya ng pamangkin. Ma'am Virginia Tsui, good morning. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun eh. Opo. Sapagkat, kalaban ng aking pamangkin ito, hindi siguro magre-recuse siguro ako eh. Kasi nung nagsalita si Tito Soto, pagdating sa bagay na yon, sa pool kayo. Nung nagsalita si Tito Soto, hinggil sa bagay na yan, tinamaan kayo. It hurts, you know. Aray ka. Ang gusto nyo kasi, ito mga DDS style, gusto sila lang nagsasalita. Gusto nila, mga kababayan, sila lang ang bida. Di ba? Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking Na-establish na nga yung facts na yun eh. Paulit-ulit. Edited nga eh. Di ba? Hindi buo yung kanilang kwento. Falsis in uno, falsis in omnibus. 'Di ba? maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. May pabayas-bayas ka pa. Tampaling kita eh. 'Di ba? Kayo nga tong bias eh. Sarap niyong tampalin eh. Mga kababayan. Sarap sampalin. May nalalaman pang pabayas-bayas samantalang sila nga halatadong bias. Pinangakuan para magsalita. Okay lang sana magsasalita ng totoo magsasalita kulang-kulang. Pointing fingers to others. Diyos ko, papalabasin. Sila ang least guilty. Samantalang sila ang kurakot. Mama Irene Santiago, shoutout sa inyo dyan sa Japan. Mama, Dali Babes, good morning. Chengoy TV.
Daming satsat tipong pagong. Sabi ni Brian Maximo, lipakeman lakay. Kung tarak pa'y Di ba? Oh, just go. Grabe. Wala na sa katinuan si Marcoleta, guys. Huling-huli, 'di ba? Masyadong bilib sa sarili. Wala na sa linya. Hindi na makatarungan. Okay? So lipat naman tayo. Umiyak ka na lang ng umiyak, Marcoleta. Wala na tayong magagawa diyan. Talagang bitter ka. Okay, pag-usapan naman natin mga kababayan itong si